Thank you. At syempre, mga bata, mga kaibigan, ito lamang po ang tanging programa sa telebisyon kung saan nalalaman natin ang totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. At sila'y walang iba kung hindi ang mga Panalyahe! At sa araw na ito, kasama pa rin natin ang mga mag-aaral mula sa Siena College na ating matatagpuan sa Del Monte Avenue, Quezon City. Yay! Minsan pa ating pasasalamat sa pamunuan ng Siena College at mabuhay po kayo. Ang Family Rosary Crusade ay nakikiisa sa inyo pong 50th anniversary. Thank you very much po. Palakpakan pa rin natin sila. At syempre mga bata, sino yung santang ating pinag-uusapan? Si Santa Elena. Ano ang ating natatandaan sa kwento ni Santa Elena? Anong medyo natatandaan? John, mabilis na sagot. Yung asawa po niya naging emperador, kaya po siya umalis para lumayo po dahil po utos po at batas ng Roma na hindi po ang asawa po dapat ng isang emperador ay mayaman na babae. Ako, masyado namang mapanlait na patakaran yan. Ano pa ang natatandaan natin? Ano mga values? Yes, yeah. Meron po siyang anak na ang pangalan ay Constantino at marami na rin silang natutunan tungkol kay Jesucristo. Aba, at sino naman ang nagtuturo ng mga bagay na ito tungkol kay Jesucristo? Anong pangalan niya? Si Pedro po. Si Pedro, of course, pero may isang karakter na nagatid sa kanila kay Pedro. Sino yung matanda na yan? Si Anunciata. Aba, tingnan mo nga naman. Di ba ang Annunciation ay pagpapahayag ng magandang balita? Ano pa ang natutuhan natin tungkol sa buhay na ito ni Santa Elena? Ano pa ang mga lessons na ating natutuhan? Pakiabot lang ang mikropono. Natumulong sa kapwa. Very good! Yay! Ano pa? Ano pa ang mga lessons na natutuhan natin sa buhay ni Santa Elena? Yes? Tinanggap na agad ang pagkawal ng asawa niya. Nagawa niya itong tanggapin at hindi siya nagdrama ng katakot-takot, kundi meron pa rin siyang dignidad. Yes? Dapat tayo ay may tiwala sa ating sarili. May tiwala sa ating sarili at higit sa lahat, ano yung lagi niyang ginagawa? Yes, yes. Magdasal. Magdasal. Natutuhan niya ang pagdarasal at pagtawag kay Jesus dahil sa may isang matanda na nagsabi sa kanya na si Jesus ang liwanag na maghatid sa ating mabuting ugnayan sa ating Diyos. Dahil ang relihiyon ng mga Romano noon ay pagano. Sila ay naniniwala sa mga Diyos-Diyosan. At eto na nga, nakita na ang kapangyarihan ni Jesus. Maraming gumagaling, maraming nakakatagpo ng kapayapaan, at ang mga ito ay mga Kristiyano. Isang araw. Ya! Tugulog, 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 tugulog. Ya! Tugulog, tugulog, tugulog. Dumating ang napakaraming karwahe, umuusok, huminto sa bahay ng matandang si Anunciata. Halika po! Sabi niya, Sino kayo? bumaba ang isang kawal Roma. Nais naming makita si Elena. Anong kailangan ninyo kay Elena? Hindi ikaw ang kinakausap ko. Umalis ka dyan. Bakit? Elena! Lumabas si Elena. Sino kayo? Aha! Natatandaan ko ang pagmumukha mo. Ikaw ang kawal na dumating dito. Anong kailangan mo? Nagbalik kayo. Kinakailangang natigil sa pagsasalita ang kawal dahil dumating nasa likuran ni Elena ang isang mas matipunong lalaki. Napakakisig at ang sabi, bakit? Sino ang lalaking yan? Napaurong ng bahagya ang kawal. Ako ang kanyang anak. Ikaw ang batang si Constantino. Ako nga! Anong kailangan niyo sa aking ina? Elena, isang masamang balita. Patay na ang emperador. At kinakailangang magtungo kayo ngayon sa Roma kasama ang iyong anak na si Constantino.